Matapos ang nakakabitin na last chapter na kung saan ay pinakita na doon na nakabalik na pala at buhay pala sina Yuta at Higuruma at ipinaliwanag din ang tungkol sa Simple Domain. Ngayon na lumabas na ang full chapter 270 ay mas maiintindihan na natin ngayon ang medyo nakakalitong spoiler sa nakaraan nating video kasi masyado kasing mabilis ang mga pangyayari doon at medyo weird at confusing kung ano na nga ba talaga ang current situation ngayon ng Jujutsu World. This is Mr. Anmaken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! So ang chapter natin ngayon ay may pamagat na A Dream's End. And in this chapter ay may kita si Megumi na ngayon nagpapasalamat kay Shoko. Nasagot naman ni Shoko na walang anuman. At the same time ay we can also see na may gravestone dito na ang nakasulat ay Fushiguro. Dito ay nagsalita si Shoko na masaya na raw siya kahit na ang kanilang nagawa lang noon ay ang i-cremate ang katawan ni Tsumiki kasi worth it pa rin naman daw ang kanyang pagtulong na pagandahin si Tsumiki even in the afterlife. So this means na sina Shoko ang nakapag-retrieve sa katawan noon ni Tsumiki na naiwan matapos ni Suko nang matalo si Yorozu na kumukontrol noon sa katawan ni Tsumiki. Nadapa ni Shoko habang nagyoyosi na wikang yung sirang ulong yon. Dapat pinahandle niya rin sana sa akin noon ang katawan ni Geto. Bagay na nag-agree naman si Megumi. Ang sirang ulo na tinutukoy ni Shoko rito mga kaibigan ay si Gojo. Kasi alam naman natin na hindi binigay ni Gojo noon ang katawan ni Geto kay Shoko dahilan na na-hijack tuloy ni Kenjaku ang bangkay nito. At ay naman kay Shoko na habang umingiti nasabing di bali na lang daw kasi hindi naman daw siya naniniwala sa afterlife. Matapos niyan ay nang umalis na sila sa puntod ay may tumawag naman kay Megumi kaya sinagot niya ito at sinabihang papapunta na raw siya sa area. Kaya nagpaalam na si Megumi kay Shoko habang may kita si Shoko na kumukuha na naman ng isang sigarilyo. Subalit bigla niya itong itinapon mga kaibigan at di na ginamit pa. Which may imply na sinusubukan na ngayon ni Shoko na huminto sa paninigarilyo. At alam niyo ba na ang eksenang ito ay maaaring nagbibigay ng hint sa pagbabalik ni Gojo. Bakit? Kasi according sa fanbook mga kaibigan, si Shoko ay huminto na sa paninigarilyo 5 years ago. Pero nakita nating bumalik lang si Shoko sa kanyang bisyong yan simula nung nasili si Gojo sa prison realm. Meaning, when Shoko is stressed at kung walang nanunumbat sa kanyang pagtitake ng sigarilyo ay mas lalo siyang bumabalik sa kanyang bisyong yan. However, when Gojo was around ay somewhat nahinto ni Shoko ang kanyang paninigarilyo. Ibig sabihin na maaring kaya sinusubukan niya ngayong huminto na sa paninigarilyo ay dahil buhay pa pala si Gojo. Well, it may be the case o sadyang nag-overthink lang tayo dito. Anyways, so matapos ang pag-alis ni Megumi ay sa sumunod na eksena ay pinakita naman ang isang skull ni Sukuna. Kasabay niyan ay pinakita rin ang lugar na pinuntahan noon ni Kenjaku at Tengen na ang Hida Holy Mountain. Dito natin nakita noon ang mummified ng katawan ni Sukuna na itinago ni Tengen mga kaibigan. At ang lugar na ito ay ang isa sa lokasyon ng 4 main barriers ni Tengen. At sa eksenang ito ay nandirito rin si Otahime, Nita, pati na si Gakuganji. At ayon dito ni Gakuganji na ang kinonsume raw noon ni Sukuna na Tengen ay nakita raw nila nakasama sa mga remains ni Sukuna na nahiwalay sa katawan ni Megumi. In which ay tanong naman ni Otahime na gayong nasa ganoong state itong si Tengen ay ano na raw ngayon ang mangyayari sa barriers ni Tengen sa buong Japan. In which ay sagot naman ni Gakuganji na sa tingin niya ay magiging stable pa naman daw ang barriers dahil sa presensya ng mga remains ni Sukuna. Dahilan na napasabi si Nita na mabuti na raw kung ganon. Pero nagsuggest naman dito si Otahime na dapat ay magmadali raw sila sa paggawa ng mga contingency plans o countermeasures kung sakali mang magbi-break ang mga barriers na yan. In which ay sagot naman ni Gakuganji na di raw dapat na magmadali si Otahime dahil bata pa raw sila o ang generation ni Otahime na dapat ay hindi raw nila muna poproblemahin ang kanilang sarili patungkol sa mga bagay na ito, specifically sa barrier ni Tengen. At before we proceed ay lilinawin muna natin mga kaibigan ng mga key points sa kanilang conversation dito. So as we all know, binisita ni Gakuganji ang lugar na ito since na si Gakuganji ang bagong higher up ng Jujutsu Society at tungkulin nilang panatiliin ang safety ng buong Japan. Also malaki rin ang in-improve ng character ni Gakuganji kasi ayaw na niyang ipa-shoulder muna sa mga new generation ang ganitong kalaki na responsibility tungkol sa barrier ni Tengen mga kaibigan. Which means tama si Gojo sa kanyang desisyon na si Gakuganji ang dapat na maging higher up. Now dito naman tayo sa case ni Tengen at ni Sukuna. Base rito ay for some reason si Tengen na nasa curse womb form ay nasama pala kay Sukuna at wala na sa katawan ni Megumi. At di pa natin alam kung anong kalagayan ngayon nitong Tengen na to. Pero luckily ang pagiging dormant niya ni Tengen kung sakaling mang buhay pa siya sa ganitong form ay hindi naman tuluyang nagpabagsak sa kanyang mga barriers. But what's more interesting ay naging possible lang niya dahil kung nakapreserve lang pala ang mga remains ni Sukuna ay napaka-misteryoso lang mga kaibigan na ang presensya ni Sukuna ay enough na pala para pansamantalang mapastable ang mga barriers ni Tengen. At hindi natin alam kung anong mga remains na yan, kung ang
remains ba na yan ay ang exact remains na kumawala sa katawan ni Megumi, because I'm pretty sure na ang remains niyan ay nag-fade into thin air mula nung nahiwalay ito kay Megumi. O di kaya ang remains na tinutukoy dito ni Gakuganji ay ang mummified na katawan ni Sukuna na ikinip ni Tengen. Pero medyo interesting mga kaibigan na kung ganoon ang case, sinabi kasi ni Tengen noon na walang significant effect ang katawan na ito sa kanyang mga barrier. Pero ngayon ay basta't naka-preserve lang ito, ang mga barriers pala ni Tengen ay mananatiling stable according to Gakuganji. So I hope may address mga kaibigan kung ano talaga ang reason sa kung bakit may significant effect ang remains ni Sukuna sa pananatiling stable nitong barriers ni Tengen. So matapos yan mga kaibigan ay sa sumunod na eksena ay pinakita naman si Norito Shikamo na masayang kasama ang kanyang ina at ang bagong pamilya nito. Kasunod niyan ay may kita naman si Maki na may ibinigay na katana dito kay Hage ni Daido na ngayon tuwang-tuwa sa ibinigay ni Maki. At may kita rin dito si Miyo mga kaibigan. Ang dalawang to ay mga incarnated sorcerers na nakatulong kay Maki noon sa pakipaglaban sa vengeful curse spirit na si Naoya Zenin. At dito ay sinabihan ni Maki itong dalawa na sabing ngayong wala na raw o tapos na ang Culling Game ay sa tingin niya na pag-uusapan na raw talaga ng mga Jujutsu Tech sorcerers sa kung anong kanilang gagawin sa mga incarnated type of sorcerers gaya na lang nitong dalawa. Kasi simula daw nung nakita nilang nabuhay si Megumi despite sa pag-take over ni Sukuna ay sa tingin niya na si Yuji at Hana Kurusu daw ang ipapahandle ng Jujutsu Tech sa pag-re-remove sa mga curse object na ipina-ingest ni Kenjaku sa katawan ng ilan pa mga biktima ng Culling Game. So with the power of Angel na kayang mag-remove ng curse object at sa kapangyarihan ni Yuji na nasisira nito ang boundaries ng soul ng may-ari ng katawan at ng incarnated sorcerer na nasa loob, magtatagumpay talaga sila na ma-separate ang soul ng isang incarnated sorcerer at maibalik sa normal ang buhay na naging vessel nito o naging biktima ng Culling Game. Also according mismo kay Maki, tapos na rin daw ang Culling Game mga kaibigan at hindi natin alam sa kung paanong paraan ito nagtapos since nawala naman talaga itong Game Master at nakasaad sa rules na magtatapos lang ito kung patay na ang lahat ng players except sa mga respected vessels na Kenjaku, Uraume at Sukuna. So my guess here dahil sa nahiwalay si Tengen sa katawan ng may authority sana na simulan ang merging which is si Megumi, ay itong rason sa kung bakit nawalan na ng purpose ang Culling Game dahilan nakusa na lang itong nagtapos. Anyways, matapos yan ay paliwanag naman ni Maki na aside daw sa mga misyon na yon ni Yuji at Hana ay nariyan pa raw ang nangyaring pag-abduct ng mga American military sa ilang mga Culling Game players na kailangan daw nilang ibalik ang mga players na yon dito sa Japan. So ang mess na ginawa ni Kenjaku ay kailangan pa nilang i-fix mga kaibigan. Bukod pa riyan ay dagdag pa ni Maki na hindi rin daw exceptions sa kanilang mga misyon itong sina Daido at Miyo just because na friendly itong dalawa. Kasi kung sakaling mang may kita sila ng mga Jujutsu Tech sorcerers ay paniguradong i-remove talaga sina Daido sa kanilang vessel na magre-resulta sa kanilang pagkamatay. Kasi yan ang mission ngayon ng mga Jujutsu Tech sorcerers mga kaibigan. Kaya ayon kay Maki wikang since na nasa publiko na raw ang tungkol sa mga cursed spirits na isang phenomenon na eksklusibo lang daw sa Tokyo, kahit tapos na raw ang Culling Game ay masabi niya na ang Tokyo raw ay ang safe zone. Kasi ang mga sumpa sa buong Japan ay magagather daw talaga sa Tokyo dahil sa announcement na yon. So for some reason ay naa-attract ngayon ang mga cursed spirits na doon magsitipon sa Tokyo mga kaibigan. Na dahil dito ay basically sinabihan ni Maki itong dalawa na magtago sa Tokyo. Nagawin nila ang kanilang makaya na hindi sila malocate ng mga Jujutsu Tech sorcerers dahil hindi sila exception sa mission nilang i-remove ang mga curse objects sa mga naging victim ng Culling Game. Kung kaya't sabi naman ni Daido na hindi raw pala sila magkakaroon ng shortage sa mga curse spirit na kanyang pwedeng patayin kasi makagather ang mga curse spirit sa Tokyo na lugar na kanilang pagtataguan. Na ayon kay Miyo na masyadong boring naman daw na makipag-sumo wrestling sa mga curse spirits. So hindi siya interesado sa pag-exercise sa mga to. In which ay sabi naman nitong si Maki na naaawa pa sa kanila na wikang gawin nyo kung anong gusto nyong gawin. Kasi ito na ang huling pagkakataon na matutulungan ko pa kayo. Kaya umalis na kayo rito. Kaya nang papalis na si Maki ay tinawag naman siya dito ni Daido na pangiting sabi nito na kung sakali mang darating na ang araw o ang panahon na ihiwalay na sila sa kanilang vessel ay dapat sisiguraduhin daw ni Maki na nandoon din siya kasi sisiguraduhin din daw niyang ika-cut down itong si Maki gamit ang kanyang katana. Bagay na napangiti naman kay Maki. Sabay makikita naman si Miyo sa background na sumisigaw na wikang sumo. Matapos niyan ay sa sumunod naman na eksena ay makikita si Charles Bernard na nagsusulat sa kanyang mangka. Nasabi pa nito na ang mga magazine ay dapat do talagang manatiling physical at hindi digital. Kasi ang mga manuscript print ay mas nakapag-provide daw ng valuable feedback sa author nito. Dagdag pa niya habang nagsusulat na ang mga bagong gawa raw ng isang mangaka ay dapat na maisama rin kasunod sa gawa ng veteranong author o mangaka kahit at least once daw mga kaibigan. Nasabi naman itong kanyang editor na may mapait lang daw talagang kwento na maibabahagi itong si Charles. Nasagot naman ni Charles na isa lang daw siyang author na may
may pangit na art. At I believe na ang editor na yan mga kaibigan ni Charles ay ang same editor na binalian niya noon ng daliri dahil sa pagkikriticize sa kanyang art style. Anyways, ayon din dito ng editor na kailangan daw bilisan ni Charles ang kanyang paggawa ng manga o ng chapter dahil hindi raw maghihintay ang print shop para lang sa isang one-shot manga ng baguhang author. Nasagot naman ni Charles na oo, at pati na rin dyan ang mga gawa ng mga pro author ay hindi rin hinihintay ng print shop. So matapos ang eksenang yan ay dito na tayo sa isa sa pinaka-intriguing na eksena na kung saan ay may kita si Takaba na may kausap na wikang makinig ka. Ayos lang naman magbahagi ka ng mga dirty jokes pero kailangan talaga nating pigilan na magbahagi ng mga jokes patungkol sa pagtatalik. Kasi sure na may mga inappropriate material din naman tayong jokes pero tungkol lang naman ito sa mga ihi at dumi. Tulad na lang ng Pyun-Pyun Maro at Hattori-kun. Ang Pyun-Pyun Maro mga kaibigan at Hattori-kun ay isang mga old school anime. Sagot naman itong lalaki na tinabunan pa talaga ni Gege ang muka na wikang, di ba magkaparehas lang naman ang mga dirty jokes tungkol sa mga ihi at dumi at ang tungkol sa pagkipagtalik, in which ay sagot naman ni Takaba na wikang, nakikinig ka ba talaga? At habang papalis na sila sa cafe ay sabi naman ni Takaba na wikang, basta mag-rehearse na lang muna tayo. Nasagot naman itong lalaki na again tinakpan na naman ni Gege ang mukha nito na this time ay isang text bubble na ang nakatakip na sabing kailangan doon ni Takabang hinaan ang boses nito. Kaya dito na nainis si Takaba na sabing, iniisip mo ba na ang salitang rehearsal ay isang dirty word? Kaya nabay sinabihan niya na lalaki na siya raw ang dapat na magbayad ngayon. At bago tayo mag-proceed sa sumunod na eksena mga kaibigan ay base sa scene na ito ay ang buhok talaga ng kasama ni Takaba ay 99.9% nakagaya sa buhok ni Geto o Kenjaku. At ang lalaking to ay obviously partner na ngayon ni Takaba bilang isang komedyante kasi magkaprehas nga sila ng suot na damit. At dahil sa medyo nakakatawa lang na ang buhok ng kanyang kasama ay kagaya talaga sa buhok ni Suguru Geto, ay may mga nagsasabi ngayon na baka yung sa eksenang ito ay nangyari sa panaginip lang. Pero para sa akin ay pabor ako sa reality mga kaibigan na medyo reality nga ang mga nangyayari ngayon. At kung si Geto o Kenjaku man yan ay nakakatawa lang siguro dahil posible mga kaibigan kung iisipin lang ni Takaba na nakakatawa lang siguro na pwede niyang i-revive si Kenjaku at magagawa ng sariling version ng Kenjaku para maging kanyang partner sa pagpapatawa. Kasi alam naman natin na naiyak pa nga si Takaba noon dahil ayaw niya sanang magtapos ang kanilang show ni Kenjaku using his curse technique. So yun mga kaibigan, nakakatawa lang talaga kung nagawa ni Takabang ma-revive si Kenjaku o nakahanap siya ng kalukalike nito. So yun mga kaibigan, proceed na tayo sa next scene. Na dito ay makikita naman si Rin Amay at itong isang lalaki na kaklase niya noon na hindi niya naipagtanggol sa mga bullies. At sa scene na ito ay nakakatawa lang kasi parang ni-recreate ni Gege ang KFC scene ni Gojo at Geto nung nag-part ways sila mga kaibigan. Na in this scene ay sabi dito ni Amay na it's been a while na raw. Na dito naman sa parte nitong lalaki ay nung una ay nagtaka pa siya kung sino itong lalaking kumausap sa kanya. Pero maya-maya pa ay na-recognize niya na si Rin Amay pala ito. Kaya tanong nito kay Amay na ano raw ang kailangan ni Amay. Nasagot naman ni Amay habang nagbow na wikang, gusto kong humingi ng paumanhin sa mga nagawa ko noon. Bagay na medyo nagpa-feel naman sa lalaki ng mixed emotions. Kaya nang walang narinig si Amay na response mula sa lalaki ay dito niya napagtanto na hindi pa rin daw pala siya napatawad nito. Pero para sa kanya ay gusto lang daw sana niyang ayusin ang mga bagay-bagay. Sabay makikita na umalis na ang lalaki at naiwan ngayon itong si Amay na mag-isa na kumuha naman ng atensyon sa mga dumadaan. Matapos niyan ay sa sumunod naman na eksena ay dito naman kina Higuruma at sa kanyang kasamang abogado noon na isang assistant attorney. Nasabi nitong babae na sa tingin niya ay hindi raw nila ipoprosecute si Higuruma matapos ang krimeng nagawa nito noon na pagpatay sa judge at sa isa pang attorney. Nasagot naman ni Higuruma na sa tingin niya na ang dahilan na hindi siya prosecute ay dahil pre-measure daw ata ng mga nasa matataas na posisyon ng Jujutsu Tech ang mga prosecutors. Kasi nabalitaan daw nilang papapatrabahuin siya ng husto sa Jujutsu Tech as a sorcerer. Kaya humingi naman ng paumanhin si Higuruma kung kaya't sabi nitong babaeng attorney na magre-request ako ng retrial para sa'yo. On behalf sa mga attorney na wala, ay siya raw ang papalit at sisiguraduhin daw niyang makakapagbigay siya ng hustisya. Nasabi naman ni Higuruma na wikang aasahan kita dyan. And after this scene mga kaibigan ay sa sumunod na panel ay may kita naman si Angel na nagsasalita na wikang may memories daw si Megumi sa ginawa ni Sukuna noon kay Hana matapos lokohin ni Sukuna si Hana mga kaibigan na siya si Megumi, in which ay muntik na nakapag-confess si Hana noon. Kaya sinabihan dito ni Angel si Hana na ngayon nahihiya sa pag-approach ni Megumi na wikang wala na rong dapat pa na ikahiya si Hana mga kaibigan. Na dito ay pinatahimik naman ni Hana si Angel. Kung kaya't nagsalita naman si Megumi na siya raw ang magde-take responsibility sa ginawa noon ni Sukuna sa kanya. Sabay-sabi pa nga nito na wikang mula daw ngayon ay siya na raw ang magsisilbing kanang kamay ni Hana. Bagay na nagpakilig naman kay Hana, sabay sumagot na wikang may naririnig ba akong mga wedding bells? In which ay nagulat naman si Megumi na diretsong natameme mga kaibigan sa sinabi niya ni Hana. Kaya nag-stutter sa pagsagot si Megumi na sabing hindi yon ang ibig kong sabihin.
sabihin, nga pala, may mission pa pala ako. So mag-usap na lang tayo mamaya. Wika ni Megumi. At nang umalis na si Megumi ay napasabi naman si Hana sa kanyang isipan na masyado rong mabilis ang kanyang ginawang the moves kanina mga kaibigan kay Megumi dahil lang na nag-stutter tuloy itong si Megumi kanina. At matapos niyan ay on to the next scene ay may kita naman itong babae na kakarating lang mula sa I guess sa kanyang trabaho in which ay nang tinanong niya itong kanyang partner kung gusto ba raw itong kumain sa labas ay dito naman makikita ang lalaki na tila ba'y nanlaki ng husto ang mga mata na sabing magandang idea yan, how about sa yakiniku raw sila kakain. Matapos niyan ay sa next scene mga kaibigan ay dito naman ipinakita si Ijichi na nagpapaliwanag sa isang case ng unusual phenomena in which ay ayon pa sa kanya na ang biktima raw ay isang 26 years old na lalaki na nagngangalang Fukuzawa Sota na according daw ng fiancé nito na nagsimula raw nagmorph at nagbago ang mukha nito 2 weeks ago pa. Kung kaya't matapos may paliwanag ni Ijichi ang case dito na pumunta si Megumi, Nobara at Yuji sa apartment itong lalaki na sa kanilang pagdating ay medyo nagulat lang sila na hindi naman daw nag-iba ang mukha nitong lalaki. Na ayon kay Yuji na parang mukha lang daw talagang isang wrestler o isang taong gustong maging pro wrestler itong lalaki. Sabay nilapitan pa nga niya ito at tinanong sa kung ano raw ang sekreto nito sa kung bakit ganito raw ito kamacho. Nasagot naman ng lalaki na nagre-wrestling daw kasi siya till high school noon. Maya-maya pa sinabihan na ni Megumi itong lalaki sabay itinapat ang drawing na may napakalaking mata na wikang apparently ganito raw ang mukha ng lalaki sa POV ng kanyang fiancé na parang ang mata ay pang 90s na anime na para bang may filter ang mga mata nito. Pero ngayon na wala sila nakikita ang problema sa mukha nitong lalaki at ang tanging nakakakita lang talaga na ganito ang appearance itong lalaki ay ang kanyang fiancé ay dito na nila napagtanto na maaaring ang nasumpa ay hindi itong lalaki kundi ang kanyang fiancé, bagay na nagpabahala naman sa babae. Kaya ipinaubayan na lang ni Megumi kay Nobara ang pag-physical check sa babae na kaagad namang nag-proceed sa body checking si Nobara after that. So it seems na itong babae ay hindi pala ate ni Nobara. It was just a mistranslation mga kaibigan sa nakaraan nating video mula sa source natin. Anyways, matapos niyan ay dito naman pinag-usapan ni na Megumi ang nangyayari ngayon na ayon sa kanya na ang curse energy remains or residue nito ay sapat na raw para makaramdam sila ng hindi masyadong magandang pakiramdam gaya ng sinabi ni Ijichi. Kaya may very low chance na kagagawan ito ng isang curse spirit. Nasagot naman ni Yuji na wikang yan ba ang tingin mo? Napaliwanag pa ni Megumi na wala daw kasing curse spirit na nagpoposes sa babae at ang curse energy na natira sa babae ay enough lang na makaramdam sila ng napakaliit lang na unpleasant feeling. Kaya masasabi niya na kagagawan daw talaga ito siguro ng isang curse user kasi wala din naman daw siyang nararamdaman na intensyon ng pagpatay o murderous intent. Kaya siguro ay sa tingin niya isang awakened player daw ang may gawa nito na isang survivor ng calling game. Pero at the same time ay hindi rin naman daw nila pwedeng i-rule out ang possibility na pwede ring isang semi-grade 1 sorcerer ang may gawa nito since na ang nangyari nga noon sa Yasuhachi Bridge di kaagad pinatay ng isang curse spirit ang mga victims. So baka ganito rin ang case nitong sa babae na hindi pa kaagad siya papatayin ng may gawa nito kung sakali mang curse spirit ito. Naayon naman kay Yuji na ang punto raw ngayon ang kanilang dinidil ay isang curse user daw. So kung gano'n na isang curse user ang kanilang makakaharap napakasimple lang daw pala sa kanilang tatlo itong mission ngayon, wika ni Yuji. Pero ang tanong mga kaibigan ay sino nga ba ang allegedly newly awakened sorcerer o ang curse user na yan? May mga nagsasabi na si Gojo raw ito na iso-surprise daw sina Yuji at ang Gojo na to ay na-nerf daw mga kaibigan kasi isinakripisyo daw nito ang kanyang 6 eyes para mabuhay. Considering na hindi rin ipinapakita ang bangkay ni Gojo dito mga kaibigan sa chapter na ito kung sakaling patay na ito. However, may mga ilan din na nag-speculate na si Kenjaku ito in another person's body na kung sakali mang gagawa ng part 2 si Gege ay baka sa susunod na chapter baka si Kenjaku nga indeed ang sasalubong sa kanila. So napaka-exciting talaga mga kaibigan ang susunod na chapter lalo na sa next chapter ang last mission na nitong tatlo. But then again, kahit na tila ba'y nagbalik na sa normal ang lahat ay we can't deny the fact na marami pang open plots na pwede pang i-explore dito na magpapasatisfy sa mga fans mga kaibigan. Kaya naman sa susunod kong video ay pag-uusapan naman natin kung posible nga ba talagang magkaroon pa ng part 2 ang series na ito at ipapaliwanag ko sa inyo ang mga questions na dapat pang i-address at ang possible ending ng Jujutsu Kaisen. Considering na may kutob talaga ako na parang may kakaiba sa kanilang ipupursue na curse user mga kaibigan na I think may gagawing isang napakalaking plot twist si Gege sa next chapter. So yan mga kaibigan, dito muna natin tatapusin ang ating full chapter review at sana sasamahan niyo pa rin ako hanggang sa huling kabanata mga kaibigan ng Jujutsu Kaisen. Maraming salamat kaya naman kung gusto niyo ang ating video ay kinagat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Pero bago muna natin tatapusin ang video, shoutout sessions muna tayo.
Maraming salamat and see you guys again on my next video.